Hey guys! Sa dami ng mga nakapanood sa Soul series from day 1 na sobrang payat niya hanggang ngayon na nasa day 94 or day 93 siya ngayon ay bulto na. Ayan, ang daming mga nagko-comment na magaganda. No? Nakita nila yung transformation, mataba na daw si Soul, bilog na daw si Soul, machong-macho na daw si Soul, ganyan-ganyan. Ang daming mga nakakapuna. Pero merong nag-comment kanina. Eto, nasa taas, si Sir RB, sabi niya pareho lang naman din itsura ni Sol. O, parang sa tingin niya wala namang pagkakaiba mula day 0 hanggang ngayon na na supposedly gumanda na si Sol because of his journey here in SDN 42 natin siya at talagang dahil sa SDN 42 ay gumanda na siya. Pero may mga hindi talaga bumibilib kahit anong gawin natin ay meron talaga mga tao na hindi talaga bibilib. Okay lang naman yan. Pero ito, sabi niya kasi ay mas maganda pa rin daw magbigay pa rin ng supplements or vitamins. Guys, ito lang masasabi ko sa inyo in general, wag natin kausapin to si Sir RB kung ayaw rin niya maniwala. Pero yung mga pagbigay ng additional pa na vitamins, kung meron ka namang vitamins, ang SDN kasi natin, kompleto na to sa vitamins, guys. Kapag ka magbibigay ka pa ng more vitamins pa, pwedeng magkaroon ng danger ng hypervitaminosis. Ibig sabihin, sobra na. Lahat ng bagay na sobra kahit pagmamahal ay pwedeng maging masama. Oo, tandaan niyo yan guys. Kasi alam niyo, yung hypervitaminosis ay pwedeng maging toxic na yung vitamins. Kasi alam niyo kaya siya tinawag na vitamins. Ito, a little bit of history. Kaya siya sinabi na vitamins. Ibig sabihin yan, vital amines o vital amines. Vital amines, vitamins. Yung vital amines, actually, ang totoo niyan, yung from vitamin A hanggang vitamin B, C, D, E, di ba hanggang E lang, tapos F, G, H, I, J, wala, Walang ganong vitamins. Tapos merong vitamin K. Alam niyo ba ang history ng mga vitamins? Sabihin ko lang sa inyo, yung mga nag-start ng vitamins, yung naglista ng mga elements sa vitamins, classify nila as vitamins, yung mga natuklasan nila sa katawan na ito ay mga supposedly maliliit lang ang pangangailangan ng katawan and kailangan nilang makuha ito from outside sources, kailangan kainin, kailangan galing sa food, and kapag wala itong vitamins na ito, ay magkakaroon ng sakit. Ayan, magkakaroon ng sakit kapag wala yung vitamins na yon. Kailangan sa maliit na amounts lang, kailangan manggaling sa food or outside source, and kung hindi maibigay yan, magkakasakit. Yun yung mga sangkap na classify nila as vitamins. Pero ang totoo niyan, hindi naman sila lahat amines. Ang totoong amine lang sa vitamins is yung thiamine o thiamine, vitamin B1. Yung iba, hindi naman sila totoong amines. Ngayon, bakit nawala yung vitamin from vitamin E, F? Walang vitamin F, G, H, I. Wala namang vitamin F hanggang I. So, ano nangyari doon? Dati meron po yun. Ang nangyari lang dahil sa pag-aaral pa ng habang tumatagal ang mga dekada, ang panahon, ay yung iba inalis na doon sa listahan kasi hindi naman pala essential or kailangan malaki palang amount o kaya classify na lang nila alongside with other vitamins. Kaya nagkaroon ng vitamin B complex, di ba? Nadagdagan ng vitamin B2, 6, 12, ganyan-ganyan. So, yung ibang mga vitamins, doon na lang nila nilagay. Pero yung natira yung vitamin K, di ba? May vitamin K. Yung K yung yung vitamin K na yun, kapag kulang sa dugo yun, o kulang sa katawan yun, hindi nagka-clot yung dugo. Pwedeng maging cause yun ng bleeding pagkulang sa vitamin K. Kaya kapag nagbe-bleed ang isa, maaaring gawin ng doktor magbigay ng vitamin K. Pero yung vitamin K na yon, ba't hindi nilang ginawang vitamin F para hindi walang patlang, di ba? Para tuloy-tuloy yung vitamin A hanggang vitamin F. Nilagay nila yon with respect dun sa mga German scientists kasi ang ibig sabihin ng vitamin K ay parang may kinalaman niya sa coagulation. Yung German word na coagulation, letter K ang simula. Kaya iniwan na lang nila sa vitamin K. Anyway, konting trivia lang naman tungkol sa mga vitamins. Pero the fact is, kailangan lang yan in small amounts, na tamang-tamang amounts lang. So don't give additional vitamins kung naka-SDN naman na yung aso ninyo. Kundi, ma-over pa.
Oo, kaya tipid kayo sa SDN, di ba? Kasi nandun na, hindi mo na kailangan dagdagan pa. I do not recommend it unless sabi ng vet ninyo kasi meron talagang sobrang baba na vitamins or may problema talaga yung aso na kailangan niya ng hypervitaminosis o kailangan niya ng hypervitamin treatment o magbibigay siya ng mega doses. Ngayon, yung supplements naman, meron kasi mga nagdo-dog show, yung mga gusto nila mag-gain ng malaking mass yung aso nila, nagbibigay pa ng mga supplements na mass gainers or yung mga parang maging bodybuilder ang dating ng mga dogs nila. Ano bang laman nun? Karamihan ng mga laman po noon, guys, hindi naman talaga essential. Hindi po kailangan yung mga supplements na yon. Ang usually ingredient lang noon, pwedeng mga corn, mga soya, na meron pong mga additional na mga energy daw, additional calories. Hindi nyo na po kailangan yon kung kumakain naman yung aso nyo ng SDN. Hindi yun kailangan. Yung iba meron mga whey protein. Ang whey protein galing po yun sa milk. No? Ina-isolate po yan para maging concentrated yung protein. Ang problema pa sa whey protein ay maaaring inflammatory pa yan and maaaring mag-cause yan ng problems dun sa mga lactose intolerant dogs. And most dogs are lactose intolerant. Hindi kasi yan Alam niyo kasi ang milk kasi species specific yan. So, ang milk sa baka, kung pinapainom niyo sa baby ninyo, hindi pa rin maganda. May mga sangkap dyan na hindi angkop para sa humans. Ang milk naman ng baboy, o milk ng kambing, papakain mo sa aso, pwede rin naman yun, walang lactose or mababa yung lactose niya. Pero may mga ilang sangkap pa rin na hindi pa rin angkop talaga. Kasi species specific kasi ang milk. Yung pagkakadesign ng milk ng kambing, para talaga yon sa baby kambing. Yung pagkakadesign ng milk ng kabayo, para talaga yon sa baby kabayo. May mga certain kasi yan, intricacies or mga certain features kasi na talagang para yun doon sa species na yon. To some extent, tayo, uminom tayo ng gatas ng baka, pero it still causes a lot of problems para sa ibang tao, lalo na yung mga lactose intolerant nga. Yung iba hindi naman lactose intolerant, pero meron pa rin mga sangkap na hindi angkop sa mga sistema ng mga humans. Anyway, yung pagbigay po ng mga mass supplements na ganyan, usually, yun, ano pa mga sangkap nun? Yung iba may mga sangkap na mga high fructose or mga additional amino acids or iba may creatine pa. Hindi na po kailangan yon kung naka-SDN po kayo. Hindi na po kailangan yon. Nandito na po lahat ng kailangan ng aso ninyo. Lahat ng amino acids na kailangan niya. Sobrang siksik na ito. Ito na po ang pinakasiksik na dog food sa buong planeta. Dahil nasa concentrated ang animal meats dito. Yung iba, naglalagay pa sila ng mga soy protein dun sa mga supplements na sinasabi, mga mass gainers. Mababa lang po yung yung absorbability or bioavailability kapag ka plant protein, mga 60 to 70% lang yan. Whereas kung animal protein ang binibigay sa mga aso, ang absorbability niyan or bioavailability ay nasa mga 90%. So you don't really need to give those supplements na sinasabi ni Sir RB. Ngayon, kung nakukulangan pa siya doon sa laki ni Sol, kung kinukumpara niya doon sa mga mature talaga na mga malalapad na mga nakikita niyang kanikorso siguro sa mga dog show or kaya sa social media. Ito po kasi yan. Kapag ang aso ay mga 1-year-old pa lang, lalo na kung giant breed, 1-year-old is still not adult. Hindi pa yan masasabi na adult pa. Ang mga large breed or mga giant breeds, nagiging fully mature sila pagdating ng 2 years. Kaya hintayin nyo lang si Sol, may ilalaki pa si Sol, may ilalapad pa si Sol. Ngayon, may mga dogs din naman talaga na hindi sila ganong ka-bulky kahit adult na sila. Kasi iba-iba ang frame. Titignan ninyo yung frame, kung halimbawa, ito yung aso, kita nyo yung mga buto niya, syempre, yung laman ay hanggang doon lang sa malalaman na nila doon sa paligid ng skeleton. Hindi po lalabas yung laman na parang parang bodybuilder na ng mga Mr. Olympics o yung mga Mr. World ganon. Alam nyo yung mga tao na nananalo sa mga Mr. Olympics na ganyan, nag-i-inject yun ng steroids. And ang steroids po, ang ginagawa niyan is tin-stimulate niya mag-grow ng
abnormal growth yung muscles. May mga nag-i-inject pa nga na biceps lang yung pinalalaki nila. Meron nagpapalaki, chest lang ang pinapalaki nila. Meron nagpapalaki, puwet lang pinalalaki nila or calves lang nila. So, ini-inject nila locally yung steroids at hindi po yun maganda. Ngayon, kung magsusupplement pa kayo na magsusupplement, magbabitamins kayo na magbabitamins, magsusteroids kayo, ay ang problema niyan sa liver, ang problema niyan sa kidney, ang problema niyan sa long-term life ng yung longevity at saka yung health ng aso ninyo. We don't like that. Ako mismo, ayokong gawin kay Sol yung ganon na bibigyan ko siya ng mga steroids. Magkakaproblema po yung aso ninyo, magiging prone sa cancers at iba-iba pang mga sakit. So, I'm saying yung development natin kay Sol, 90 days old, 90 days pa lang naman, yung development na yan, perfect po yan para sa akin. Ideal po yan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo tungkol dun sa video, sa isang video ko na tungkol sa refeeding syndrome, may 6 months program yan. Kapag ka magpapakain ka, magre-rehabilitate ka ng aso na sobrang payat talaga, butot balat, you do not expect yung dog na biglang lolobo on the first month. Magkakaproblema yung aso kapag ka binomba nyo ng binomba. Pinorse feed ninyo, tapos feed nyo ng kung ano-anong supplementations, hormones, etc. Magkakaproblema yung aso sa health niya. Pinakamaganda pa rin ang natural. Now, yung 1 month, nagre-recover muna yung mga macronutrients, micronutrients, yung mga minerals, etc. dun sa mga density ng bone, yung bone structure, etc. etc. Tapos, 2nd month, 3rd month, ayan na. Start na siya mag-normalize. Nagpe-fill in na yung muscles, nagiging bilugan na, kagaya ni Sol. And then, from the 4th to 6th month, ito na ngayon yung papasok natin kay Sol, ay magbo-volume na siya, magba-bulk up na talaga siya. Kung gusto natin talaga na tumaba siya ng heavy overweight, pwede naman natin gawin yon, i-force feed natin o papakainin natin siya ng ad libitum. Pero may mga consequences din po yun. May mga problema sa health yun. And not all Canicorsos look alike. Kaya may mga Canicorsos, kahit ibang breed, like kahit sa Rottweilers, marami akong Rottweilers, nagbe-breed din ako ng Rottweilers. Makikita nyo pa lang, sa mga puppies pala, makikita nyo kung alin dyan yung talagang bilog yung muka, nakulot-kulot yung, yung may mga wrinkles na yung ulo dahil sa parang volume na volume talaga yung niya, yung mukha niya ginawang blocky because of selective breeding. Genetics yan. Genetics yon. May mga linya ng mga Rottweiler din na mga matatangkad sila, hindi niyo maaasahan na volume yon. Oo, naalala ko yung conversation namin ng isang friend ko, si Mr. Simon Sim, yan ang pinakasikat sa Rottweiler sa Pilipinas, judge siya sa PCCI. So, he was telling me about 2 distinct lines sa Rottweilers na merong matatangkad kasi may aso siya doon dati, binili niya from the US, ang tangkad ng aso. Pero, hindi kasing lapad nung aso niya na galing din sa ibang bansa, galing din sa US, pero ang lapad naman, ang laki ng ulo sobra, pero mababa naman yung height. So, sabi niya, may dalawang klase ng mga Rottweilers. Ganon din naman sa mga ibang mga breeds. May mga dogs na malapad yung katawan, very well muscled, pero hindi naman maasahan tumangkad. Kasi yun talaga yung build nila. Genetics po yun. Alright, so kung hindi pa satisfied si Sir RB, abang-abangan nyo pa mga ilang buwan. Pero I think baka yung gusto ninyong mangyari sana ay hindi naman na natural. Baka yung gusto niyo mangyari ay hindi naman according sa genetics na ni Sol. And pagka sinabi genetics kasi, di ba, ako noon, I really wanted to become a bodybuilder. Gusto ko na maging kagaya nila Arnold Schwarzenegger. Pero nalaman ko pala later on, kahit si Arnold Schwarzenegger pala, nagsisteroids din pala siya nung panahon na yun. Of course, syempre patago yan kasi bawal yun sa mga competitions. Tinatago lang nila yung fact na kailangan mo talaga mag-inject ng steroids. Kahit merong itong documentary sa TV, yung lalaki na kumakain ng liver, si Liver King. Oo. So, dinideny niya for so long na siya ay nagsisteroids. Tapos, nung sinasabihan siya na imposible na maging ganyang kalaki ang katawan nitong si Liver King unless nagsisteroids siya. Deny siya talaga na deny. Sinasabi niya because of kumakain kasi siya ng raw liver daw, kasi daw kumakain daw siya ng healthy,
meron daw siyang tamang sleep pattern, etc. etc. So dinideny niya na nag-ano siya, nag-steroid siya. Pero later on, may nag-leak na email, na in-email niya yung isang fitness coach, tapos nag-leak yun, nakuha ng isang vlogger, tapos in-expose siya na meron pala siyang tinitake talaga na human growth hormones para lumaki yung katawan niya. Ayun, panoorin niyo sa Netflix yung Liver King documentary, makikita niyo talaga na meron talaga mga ganon. Kailangan mo talaga pala mag-inject or kumain ng mga steroids, no? Delikado kasi sa katawan yung mga ganong klaseng steroids. It could cause cancers and different other problems sa physiology. Alright, so sapat na. Conclusion ko, sapat na po yung SDN. Hindi kailangan mag-vitamins or mag-supplement si Sol or any other dog na nag-SDN. All you need is here sa SDN po natin. Or either that or SDN 42 beef. Ayan, balita ko, daming mga nagkakagusto ngayon itong SDN 42 beef. Merong isang kennel sa Batangas. No, order sa SDN Batangas kay Miss Cristea ay puro SDN 42 beef lang ang gusto niya ipakain sa mga aso niya. Maganda rin po ito. Meron din tayong SDN 28 and SDN 21 kung gusto ninyo na mas mataas yung carbohydrates. Mas mura 'yon kasi mas mura lang naman yung mga nilagay nating ingredients doon para maging fillers na. Alright, I hope na nakatulong itong video na to sa pagkaunawa ninyo kung paano mapalapad ang mga dogs and kung paano ginawa natin kay Sol and kung bakit masasabi ko na perfect yung transformation kay Sol. Hindi siya sobra, hindi siya kulang, saktong-sakto at very healthy ang lumabas sa sa Sol series natin. Tuloy-tuloy natin yung Sol series, no. I would like to show you until at least dumating siya sa 6 months. Kasi yung program natin before, diba, sinabi ko sa inyo na yung step by step, 6 months makukuha na ni Sol yung full potential niya. Maybe until dumating siya ng 2 years old. Ayun, maraming salamat po. Dr. Abel Manalo to sa Manalo K9. Mabuhay po kayo. Salamat sa panonood na mahabang video na naman.